natong tanan. This morning, excited na ba ta maminaw sa another lesson about disobedience? Ika-11 na ni nga pagtuki-tuki nato mga kaigsunan aning pinaka-dangerous nga sala. Nganong pinaka-dangerous pa ni siya? Mao ni ang pinaka-pirmero gyud nga sala nga gigamit sa yawa nga ang resulta the fall of men. Mao ni nakapabagsak sa creation sa Ginoo nga hinimo in His image and in His likeness. And that is why dili ni angay katunon. Mao ni ang na-built-in sa yawa after nga nakasala si Adam and Eve, ang ilang production mga igsoon built-in ang disobedience. Dili na nato angay tudluan ng mga bata mo disobey. Mo disobey gyud na sila. Mao na makita ninyo kanang bata nga wala na tudlo pag magkiat ingno nimo nga paghikwano, paghilo mo, di gyud mo hilom. Pagpuyo mo, di magpuyo. Pero baliha, pagkiat mo, puyo. Di ba no? Inog katulog, di matug, siga mata. Ayaw katug ha, ayaw jud katug, matug. Kaya nga naman, mas dali nila mo disobey kaysa mo obey. Ingon na ang kalidad sa mga tao. So kung dili na nato sila mapakgang samtang bata pa, imagine ko nog dako na ingon ana gyapon. Di ba? Wala ang Bible magod instruction. Manual. Angeng tun-an, angeng tumanon para mo resulta ang kabubuton sa Ginoo. So ang kabubuton sa Ginoo di nagsubay o nagagad sa atong pagtuon og pagtuman sa pulong niya. Unsay gikinahanglan? Obedience. So daghan mga Kristohanon dili makatagamtam sa kanindot sa panalangin sa Ginoo because wala nato na atiman ang disobedience. Are you following? Pero ang pangutana, ulahi na ba ang tanan? Dili pa. It's not too late mga igsoon. So, mao na atong gikat-on ang disobedience. Sugod sa Genesis, hantod sa Revelation, last Sunday, nilukso ta sa Matthew, pero ibalik na to mga kaigsunan sa Old Testament. Okay lang ta? Okay lang? Okay. Mangampo ta, let's all stand. Mangampo sa ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given to us once again. Thank you for gathering us, Lord, in your name. And thank you, dear Lord, for the Holy Spirit nga maoy among teacher, nga maoy magpahinumdom namo sa mga lesson nga among makatunan. And please allow us, O God, to be a good student this morning. Pasabot, Lord, nga among katunon ug dunay tinguha sa pagtuman sa among makatunan this morning. Once again, please use me, empower me again sa pagwali sa imong pulong, Lord, nga ang imo gyud pulong mo'y manggawa sa akong baba ug para kini sa imong himaya, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The High Cost of Hidden Sin. The High Cost of Hidden Sin. Ang pangutana, kinsay waan kinsay walay tinaguan. Kinsay walay sikreto. Nganong gisikreto na? Kay sala man. Kay kung dili pa na sala, hambugiro ang tao, ipanabig yun na. Achievement. Nindot kaayo, mga positive things. Ipanabig yun na nato para mo boost ang atong name. Pero kay bawman ta nga ang sala, mga kaigsuunan, makadaot sa atong ngalan. Atong gitaguan. Ang pangutana, healthy ba magtago og sala? So para mahibaw-an natong healthy ba og dili, atong hibaw-on ang cost. Unsa may presyo, unsa may bugti sa pagtago og sala. Alright?
ang kaning pagtago og sala dako kay ni siya og ikadaot sa atong kinabuhi. Israel was taught that victory is possible only where there are exact obedience and sincere consecration. So ang Israel gitudluan sa Ginoo mga kaigsunan sugod pa sa sinugdan nga ang victory, ang kadaugan mahimo lang siyang posible pinaagi sa obedience. Og sincero nga pagpalahi sa imong kaugalingon para lang sa Ginoo. Dili jud ka makaangkon og kadaugan mga kaigsunan kung ang imong kinabuhi ipagamit sa Ginoo sa Domingo. Pero Lunes hangtod Sabado ang imong kuyog ang demonyo. Oh. Musugod na yung Ginoo ana nga kanay kadaugan imong kinabuhi. Kinsa may tighatag sa victory? God. Wag yun na magikan sa yawa mga igsoon because the mission of the devil sa atong kinabuhi is to destroy us. What yun ay plano ang yawa nga ninduton imong kinabuhi nga tagaan kag kadaugan. Mo na mag-careful gyud ta mga igsoon. Kinsa may gikuyugan imo matag adlaw. Ang kana bang naninguha nga matibuok ug manindot ang imong kinabuhi o kaning naning kamot o guba sa imong kinabuhi. Well, kay ba natag-asa pangitao na mga kaigsunan kanang mga panggamiton sa Ginoo para manindot imong kinabuhi. O mauna nga mga tao ang pagalikayan sa mga Kristiyano. Gamay ra ni amen na to. Kinsa man na, pastor? Authorities of your life. Do you love your authorities? Sugdan na to sa balay. Kinsay authority sa balay? Papa o mama. Papa, leader. Mama, assistant leader. So si assistant, dili mo lead, mo assist. Pamaniimin ang mga asawa. Ganahan mo lead, no? Ganahan mo kamoy kamoy mo lead, o niya inyong bana mo magdadas bandira? Sayop na. Ang asawa, maoy mo assist. Assistant. Kung sa kung sa power pa, kurente, ang bana maugyo nakakonect sa pusti. Unya, mahitabo, magyun lang na-brown out, na-generator. Diba? Kinsa man ang generator? Ang asawa. Diba? So, naluya man si bana, dapat si asawa ready, kanunay sa iyang power. Mona, di ka mo sigig bangga sa puste para di ka maluya. Ayaw sigig away sa imong bana para inig ma-brown out ang imong bana, lig-on ka nga mo power sa imong family para dili mabungkag. Are you listening? But sa dihang ang imong bana maka-connect na sa dito balik, mubalik na ang power sa main. Ayaw jud ipadayon ang imong power kay mabuto ka. Masunog mo. Mabito na ang kanang breaker, anak, mga igsoon, left and right. Inig adto sa right, to sa main power. Inig wala na power diri, ibalhin sa generator, ang plangka ana, ibalhin ra ana. Di gud sila pwede magdungan. Kay once magdungan na, mga igsoon, mubutog yun na. O tanawag magdungan ang power ni wife o ni husband sa balay. Semeta mo. Di, mag-spark silang doa. Mag-spark. No? Mag-away silang doa. Diha nangasayop ang mga Kristiyanon. So that is why, nakadaog ang yawa mga kaigsunan, napakgang na ron. Napakgang ang atong misyon isip pang sundalo sa Ginoo. Mao na nga, ang gibuhat sa Ginoo, gibalik ang obedience sa atong kinabuhi. Kay naa na magyulagda gibuhat ang Ginoo diri. Husband, mao ni imong duty. Wife, mao ni imong duty. Mga anak, mao ni inyong duty. O nakinomdom pa mo na? So pag i-apply na to ang obedience, hapsay ang panimalay. Pero kung atong i-apply ang disobedience, kalanrakas ang buhay. Di ba?
So dili na to again, dili gyud lisod itudlo ang disobedience kay naa na. Ang atong kontra disobedience. Mao nay atong tangtangon pulihan natong obedience mga igsoon. Dunay tulo ka butang atong isgutan diri para makita gyud nato unsa kakuyaw kung ang disobedience atong kuptan. Number 1, the secret sin committed. Kinsa may nakakommit ani mga igsoon? Atong tun-ani, disobedience may begin in private. Nagsugod siya private. Wala na kay bawlain. But its consequences ripple outward. Dili pwede itago ang consequence. God sees what man conceals. No cloak can cover sin from His sight. Wala gyoy bisag unsa nga tabon ang imong itabon sa imong sala. Makita gyud na sa Ginoo. Ug karon ang Ginoo may tigbutyag anang imong mga kasaypanan. So ang resulta sa sala di gyud na matago. Nasabdan na to? Naay dagag ulitaw, nagduwa-duwa sa kangit-ngit. Nakasa sila. Matago bang resulta? Dili oy. So ang buhato na lang dali-dalion. Ala pag minyo na mo, samtang di pa na mo tubo. Kay makauulaw. Mo na remedyo sa mga Kristohanon. Bukan sila na amen. Para pagtabon sa kaulaw sa atong pamilya. Mo na remedyo, which is not correct. Di na sakto. Kay di man na pag-usab. Pag-cover raman sa gibuhat, gitago raman. Pero naay mga nabiktima ingon ana nga klase nga kinabuhi ni atubang sa pastor nangayo og pasaylo, nagpakitambag unsay buhaton amo pastor, nakasala mi, mao ni among nahimo, naguna-una mi, namabdos akong uyab, unsay buhaton amo pastor, aka na naanay chance mabag-o. Pero katong gihilom, gitaguan ang sala. Wa gyud toy plano mag-usab. So ang sala gitaguan, mubuto gina usa ka adlaw mga kaigsunan, mubuto na. Hinigbutuan na daghan kayong damay. Ang damage di makontrol mga kaigsunan. Mao na nagsugod siya privately, pero ang consequence mugawas gyud na. Makita gyud na didto sa baybayon mga igsoon. Baybayon sa kinabuhi. Joshua chapter 6, tanawag unsay gitudlo sa Ginoo diri sa mga Israelites. Wag yun ni nasipyat ang Ginoo sa iyang giingon. 18 to 19. 18 to 19. Ingon sa Bible, and ye, referring to the Israelites, in any wise, keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourselves accursed. When ye take off the accursed thing, and make the camp of Israel a curse, and trouble it. Nagmando na daan ang Ginoo, nagpasidaan ang Ginoo daan. Magkagubot gyud mo, maguba gyud na inyong kinabuhi kung inyong taguan ang mga tinunglo nga mga butang. Alright? So nahimo siyang tinunglo tungod sa disobedience. So unsa man nga mga accursed thing gipasabot sa Ginoo? Ang katong mga spoil sa gubat. Ningon ang Ginoo, kaning mga bulawan, kaning mga silver adto ni sa treasury. Ihala didto sa treasury ngadto sa Ginoo. So, pag imo nang kuhaon, accursed thing na siya. Asa man na nato makita karon sa pakigubat nato sa kinabuhi mga kaigsunan na ay mga accursed thing nga dili nimo dapat taguan. Unsa man na siya? Tithes and offering. Tithes and offering. Hala, pakigubat niya sa imong kinabuhi. But there is an accursed thing that you need to give to the Lord. Kaysa tinuod lang, naagyo na sa Bible, kung di na nimo mauli, you will be cursed with a curse. Sakita na gitunglo ka sa usa ka tunglo. Unsa pa? First fruit. Holy man na, holy. So iuli na nimo sa Ginoo. Sila gibawalan sila, giingnan sila, mao ni mahitabo as well as kita karon giingnan ta sa Ginoo nga kanang tunglohon jud ka unya makita sa mga tao nga ikaw gitunglo ka. So kwahi mga kaigsunan nga mouli ka. Imong iuli ningon ang Ginoo makita sa mga tao nga ikaw gipanalanginan ka. Og proteksyonan pa gyud ang imong panalangin. O di ba giwarningan ta? Sila sad giwarningan sila.
gipadayon si Ginoo sa pag-ingon sa verse 19, but all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. So, sa mga kanang gubat na amang ginay mga kuan diha, mga treasure diha nga makuha nila gikan sa gingarian guna imong giatak. Di ba? So, giatak nila sa dihang na napildi na panahon man ni sa gubat sa Jericho. So, pagka flat sa kanang wall, attack din sila. Pag-attack dito, gisave usa si Rahab kay maumay nagtago sa mga spies. Promise man ni Joshua nga dili sila apilon, rescue gyud. Tibuok kabanay kay nag-obey. Tanawa ra ko si power sa obedience, pero katong the rest mga kaigsunan, nagsuffer sila sa sword na patay silang tanan, pero naay nahimo ang Israelites. Chapter 7 verse number 1. Naay horror nga nahitabo. In verse number 1, the Bible says, but the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. For Achan, the son of Carmi, the son of Sabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took off the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Kinsay nakasa? Achan. Si Achan, mga igsoon, ang nidesider nga mo disobey. Kinsay nadamay? Ang iyang mga amahan. Lalimad kagikan ni Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, ang generation na damay mga kaigsuunan. And not only that, Israel. Ang Israel na damay. Bisag kung saog paning kamot, di yun makakabot sa kadaugan. Mao'y resulta. Mao na kung dunay usa ka tawo nga magtago-tago og sala sa usa ka pundok, dunay tendency madamay ang kinatibuk-an. Isabtan na to mga igsoon. Mao na kitang tanan ayog yung sugot kay ikaw mahimong Achan mga igsoon, because one of these days pagahukman sa Ginoo ang Achan jud. No? Ang Achan jud mismo mo'y silutan sa Ginoo o niya ang katong na ache lang. Itong nasakitan lang ba tungkol sa sala ni Achan. Mao to'y pasayloon sa Ginoo kay nadamay raman to. Pero ang nagbuhat yun, mao gyud hatagan sa silot. Hidden sin is never harmless. Nagtuo ta nga wa ko nasakpi. So okay lang. No, it's not harmless. What we bury in our tents can bury our blessings. Harmless na? Hello? Harmless na? Nagtago-tago ka og sala sa imong kasing-kasing? No? Bisan pag imong gitaguan diha, bitterness, di yun na better mga igsoon. Bitterness yun na siya. So wa man nasakpi, kay mo smile man ka. Good morning. Pero pag talikod, nagtuo ka mahimong better kay nanagad ka. Bisag naa kay bitterness. Sa musugod kag sa dili, mag-smile-smile ka mga igsoon, but deep inside your heart, diha naminaw ang Ginoo, plastic ka. You have bitterness in your heart. You better take care of that. Imo gyud lang atimanon kay ikaw gyud may mabunalan sa Ginoo anak. Dili harmless ang tinaguan nga sala. Kay usa ka adlaw mabutyag yun na. Ug sa di pa na mabutyag ang mapugngan blessings. Because there is nothing hid from the sight of God. Dingi ka na panalangin? Okay sa may makailad sa Ginoo nga mao'y nagkupot sa panalangin para nato. Kasi makailad nga mag-cute-cute ka sa atubangan sa Ginoo. Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. Deep inside your heart, dito man naminaw ang Ginoo. Di ba? Iyan naman ang gisulti sa Book of Samuel mga igsoon. God looketh on the heart, not on the outward appearance of men. Iyan naman ang giingnan daan. Si Samuel iyang giingnan mga igsoon. Ayaw tanaw sa outward appearance.
because ako, nagtanaw ko sa kasing-kasing. So, God is looking sa atong heart karon. Unsa may nakita? Unsa may iyang nadunggan? Maunay mo matter sa atong kinabuhi, mga igsoon. Number 2, the staggering setback experience. Tungod sa sala nga nahimo ni Achan na ay staggering setback. Usip sabot, ana, shocking kaayo nga pagpakgang sa ilang paglampos sa kadaugan. Di ba expected na nimo nga makadaog mo? Ngano man, gikan sa Jericho, grabe kay gibuhat sa Ginoo. Nalimat ka gituyok-tuyukan na nila mga kaigsunan. Unya 7 ka adlaw, unya pagka kapito ka adlaw mga igsoon, tuyok sila kapito. Unya pagkahuman ang ilan ang gidala unsa man? Pitcher. Unya pagkahuman unsa may nakapalumpag sa wall? Naninggit ra sila. Naninggit ra. You see? So, kampante kay sila, gikan sa victory, nga grabe kayo. Unya, karon ang AI. Ala, ato ako no tanawa dito ang AI. Pero ang resulta, mga kaigsunan, tungod sa ilang kumpiyansa, sa ilang previous nga kadaugan, staggering setback. Ilang na experience. Disobedience drains divine strength and invites defeat. Even the strongest strategy fails when sin is in the camp. Bisag unsa pa kanindot ang strategy. Nindot kaayo, klaro kaayo, doable, possible. Pero tungod sa sala nga gitaguan, di gyud malampos mga kaigsunan. Joshua chapter 7, 2-9. Ingon si Joshua dire, gisugo na niya in verse number 2, and Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Bethaven, on the east side of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. Balik sila. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up and smite Ai, and make not all the people to labor thither, for they are but few. Gamay ra ang kwan, mga tao dito. Ano ba? Parehas mga Kristohanon karon, di yano-yano ra gyud na nimong AI. Nyawa kay baw mo rin na niguba nimo. Kaya pa, kasabot mo. Ang mga estudyante, ang AI na pabuhaton sa ilang report. Mo na inigkuan na dito, explain your kuan. Kanang imuhang thesis, for example, o explain si AI day gahimo. So pag-explain na, dili maka-explain. Kaya pa, nakasabot mo. Oh, daghan na mga kuan, mga simbahan, pero nadunggan na to mga simbahan pa nga sayop mga igsoon. AI na imawali. Kay ingno na nimong AI, buhati ko og mensahe ingon na. Hala, sige, tagaig tingog. Amo na ang AI na musulti dito. Daghan na kay makita na to sa YouTube mga igsoon, nagtuot ta tawo. AI DI. Daghan na mga music karon nga composed by AI. Gikanta ni AI. Gitukaran ni AI. O gisayon ra gina ninyo ang AI karon panahon na. Are you listening? Usay correction na pastor sa AI dito sa ilang panahon. Pila sang gisayon-sayon. Gisayon-sayon sa nila. Abi nila artificial ang mga tao dito. Pero nakurat sila mga igsoon. Nakurat sila. So, ang ilang report, nagbase sa ilang nakita. Verse 4. So there went up thither of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. Nanagan sila, pagkakita nila, uy, dagan, paligsagi! Wawa ni, uy. Verse 5. And the men of Ai smote of them about 36 men, for they chased them from before the gate, even unto Cherubim, and smote them in the going down, wherefore the hearts of the people melted and became as water.
gikan sa expectation nga kadaugan tungod sa ilahang na experience nga great victory, mga igsoon, kumpiyansa na sila, ang wa nila nahibaw-i na ada ito'y sala gitaguan. Why kadaugan, mga igsoon? Bisag unsa pa kanindot ang strategy, kanindot sa strategy ni Joshua, before ta mga attack dito, susiha usa ang atong atakon. Giistadihan ni Joshua mga kaigsuonan, ug unsa ilang atakon dito, karon nakita nila, mauna naanay kanang unsa na, bird's eye view, naanay kanang idea si Joshua unsa ang pag-attack. So gapadala na gamay. Pero lagi naamay sala gitaguan good. Bisag usaon pa na nato, mao gyud makapawik mga kaigsuonan. In verse 6, and Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. Perti kadamay sa leader. Mao na sa mga kasimbahanan, nagpabadlong ang mga membro, hasta ang nag-lead, mga kaigsunan, mabugatan. O tanawa, damay si Joshua, damay ang mga kalalakinan, mga igsoon, mga leader. Di ba? So, unsa ni kasakit, mga igsoon? Usa ra ka tawo ang naghimo. Daghan ang nadamay, daghan ang nasakit. Verse 7, and Joshua said, alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought these people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us? Would to God we had been content and dwelt on the other side of Jordan. Hasta si Joshua, mga igsoon, nakapangutana na sa Ginoo, Lord, gano man eh. Tanawa ragon unsa na kadakong sala ni Achan, mga kaigsoon, tungod lang yun sa iyang pagdisobey. Ang man of God, naka-question sa Ginoo, unsa man ni Lord, imo ming gi-rescue dito, imo ming gitabangan para lang mauwawan mi diri. May panagpabili na lang mi dito. Wa na lang mi ni anhi diri, kay imo raman di iming ilawog. Kasakit na mga kaigsoon na minaw ang Ginoo ni Joshua. Joshua, wa jud ka kasabot dong. Wa jud ka kasabot. Mo nga dili gyud nato tugutan magamit ta mga igsoon. Si Achan nagamit diri mga kaigsuonan. In verse number 8, O Lord, what shall I say when Israel turneth their backs before their enemies? Taliman ka nga, si Joshua, believer ko na sa Ginoo. Unsa may iya isulti, unya nga, wa na makuyugis Ginoo. Sa kuan kani lisod kayo ni sa iyang part. Verse 9, for the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, mauwawan sila, and shall environ us round and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? Tao gud minimo, Lord, unsa may isulti nila, bahin nimo. Tungod lang sa unsa? Tungod lang sa sala sa usa ka tawo. Tungod lang sa sala ni Achan, daghan ang nasakit. Mo ginangin, sakto ginaiyangan mga kaigsuonan, tinubdan sa sakit, Achan. Si Achan, mo'y hinungdan mga igsoon. So sa pangutana ni Joshua sa Ginoo, gidungog siya mga igsoon. Pero kani kadaugan, victory is not about numbers or might, but about walking in obedience to God. If you want victory in your life, dili na mga kaigsuonan nga magbaid ka sa imong utok, ngilngig ka ika, gikat-on nimo tanang strategy sa kalibutan, mainglaki na kay ka sa kung asa ka gusto nga manginabuhi, nindot na kayo ang imuhang performance, ginapakpakan ka sa mga tao, pero mga kaigsuonan, without obeying God, there is no victory. Kay dili ni about numbers, nga daghan kayo ni abiba nimo. Dili ni about might, nga daghan kay kag nahibaw-an, mainglaki kay ka. Dili na siya mao mga igsoon. Nasipyat ang imong obedience, walay kadaugan. Walay kadaugan. Number 3 and last, the solemn sentence delivered. Nisintensya na ang Ginoo. Achan's sin led to a public judgment and a permanent memorial. Di nagsugod? Di nagsugod? Private sin.
Gitago gud. Asa gitaguan sa tunga-tunga pagyud sa iyang tent. Kisa may nasayod. Nga sa ilang panahon, di ba ka basta-basta kasud og tent nga dili imo? Dito niya gitago dito sa ilawom sa iyang tent. Sa tunga-tunga pagyud mga igsoon. So gitago gyud intentional. Muna kita, naatay gitago-tago nga sala. Asa nam gitago? Sa imo kasing-kasing, ikaw na nakaibaw. Intentional! Pero ang ripple effect, anak mga igsoon, mugawas gyud na. In Joshua chapter 7, 10 to 26, tanawag, giunsa na si Ginoo pagsulbad kay si Joshua, nalimag ka naligo nag-abo. Ang mga kalalakinan, ang leaders, nangaligo nag-abo. No, nag-ampo na, face down on the earth. Pero na nakasakit sa ilang kasing-kasing. So ang Ginoo ni tingog mga kaigsunan, in verse number 10, the Bible says, and the Lord said unto Joshua, get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face? Verse 11, Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them, for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. O tanawa, gikuha ang accursed thing, gikawat. Wa mo ka picture out sa tithes and offering? We cannot have victory in our Christian life if you hide the accursed thing. Kung kanang accursed thing, giipon nimo sa imong kaugalingon. Mura mag imong giangkon nga apil sa imong mga kabtangan. Mo may giingon si Ginoo diri. And dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Kaya pa, di ba ningon na Ginoo, ayon na hilabti, kaya adto na sa treasury. Yang anong gikuha man ni Achan, iya mag-iipon dito sa iyahang gamit. Di ba, the same gyapon sa tithes and offering, mga igsoon, nganong ingnon man tamo ana, tunglo lagi. Wala lagi kadaugan. Unya masakit kung ikaw mo hinungdan, kung ikaw mahimong Achan karong panahon na. Kaya naman, maabot man ang panahon nga, paghukman na sa Ginoo ang mga Achan. Ingnon sa Ginoo, mga kaigsunan, ang iyahang sinugo. So di ana, nainangawat, nagkuha sa accursed thing, di gibawalan man tana. Verse 12, therefore, the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. Neither will I be with you anymore, except ye destroy the accursed thing from among you. Di mo kuyog ang Ginoo sa mga tao nga natunglo. Ano sabi na to? Manang bisan sa panimog ampo, Lord, kuyugi ko, ubani ko, panalangini ko. Ngayon na Ginoo, di lagi pwede. Dili pwede. 13. Up, sanctify the people, and say, sanctify yourselves against tomorrow. Dili na gyud padugayon. For thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel, thou canst not stand before thine enemies until ye take away the accursed thing from among you. So the choice is this. Ang choices mao ni, magpabilin kang pildi, taguwi mo sala, or imong ibutyag imo sala, then let's have victory. Hunungon na imong sala, imong angkunon, sa ilo ako, Lord, I will put an end. Ani nga sala, then let's have victory. So magpili ang katawhan sa Ginoo. Sila, magpili sila unsa may ilang gusto. Ipadayon ang sala, taguan ang sala, o itugan ang sala, unya mag-usab. Pero mga kaigsunan, hantod sa katapusan, hantod nga kanang gikuan na gyud, gi-interrogate magutanan. By family ang pag-interrogate. So nagsugod sa dili kang Achan nga family, daghan ang gi-istorya. Wa magyud ningon si Achan. Kay pa, ato na ning dalion. Ako mo'y nanguha. Wa man, naghuwat pa man siya nga sa iyang turno na. Naghuwat siya nga siya na'y gi-interview. Dapat siya na ito ni volunteer ba? Kaya pa, nakasabot mo?
usahay, sa diyang makorner na, diha pa ka mo angkon. Sa diyang wa pa ka na corner, okay pa kayo, free pa ka ikaw mag-move sa imong kinabuhi, okay pa. Bisag kay baw na ka, nakasa ka. E pa nakasabot ha? Kanang makorner ka, nadakpan ka mga igsoon, unya mayunay ka, di na dyan ko mag-usab. Kana, invalid na. Invalid nga kanang pagkuan ba, pag ginulsol. Kay naginulsol ka, kaya ng pulis, gipusasan ka na. Di ba? Pero sa diyang wa pa kadakpi, halak, sige, pamaligya, ni mong droga diha. Di ba mo na makita na to? Sa diyang nadakpa na, diha pa magbasol. Ano ka ng basol sa diyang wa pa ka napusasi? Moto'y tinuod nga nag-usab. Moto'y tinuod nga magbag-o. Pero ka nang napusasan ka usa, una ka makarealize nga, mag-usab na jug ko. Dili na, tinuod, tanawa ini kabuhi, anak. Balik ya po na. Si Achan, wala ni volunteer mga igsoon. In verse number 14, in the morning, therefore, you shall be brought according to your tribes, and it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come according to the families thereof, and the family which the Lord shall take shall come by household, and the household which the Lord shall take shall come man by man. Grabe no? Usa ka tawo nakasa sa pamilya, damay tanan. Sakita ani oy. 15, and it shall be that he that is taken with the accursed thing shall be burnt with fire, and he and all that he hath, because he hath transgressed the covenant of the Lord, and because he hath wrought fully in Israel. Usay nangawat, pero ang tanang kaliwat, apil. Sama sa gibuhat ni Rahab mga kaigsunan, siya mo'y nagtago, nagdesider, nga taguan ang mga spies, pero tanawa, kinsay girescue? Rahab and all that she had. Apil ang iyang pamilya, girescue. Si Achan, damay iyang pamilya sa silot, mga igsoon. In verse number 16, so Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribes, and the tribe of Judah was taken. 17, and he brought the family of Judah, and he took the family of the Zarites, and he brought the family of the Shanites man by man, and Zabdi was taken. So wala nagsugod kang Achan. Tanawa, wala nagsugod kang Achan. So kung nanay mga kasikas nga nag-unsa man na din, nag-interview na sila din, ba ni ako ba nila? Siya na tato ni duol ni Joshua. Wala man. 18, and he brought his household man by man, and Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah was taken. Tanawag unsa klase mo interview si Joshua. Verse 19, and Joshua said unto Achan, my son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him, and tell me now what thou hast done. Hide it not from me. I believe, ingon ani siya misturya sa tanan. Pag-abot na kang Achan, mga igsoon, uy, wala, checkmate na ta ni. Mailhan man ni, ang kanina nakasagod. Anak, nganong imo man ang gibuhat. Unsa may imong nabuhat gyud, sige tugan be. O ay pamakak nako. Ang sad-an muungot aning pangutanaa mga igsoon. Ang sad-an, pero ang waysa, mingon unsa may ako iingon in taon, uy. Nya ara bay lie detector test sa una. Wala. Pero nay Holy Spirit. Nay Ginoo na minaw unya mo pag maingon ni Joshua. Oh. Di ba? Verse 20. And Achan answered Joshua and said, indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. Yan ang gitugan. So pagtugan niya mga kaigsunan, iyang gingon 21, when I saw among the spoils, kanilaging mata lagi pag di mo buhat dyan. Sa diyan nakita nako a goodly Babylonish garment, saya nga ani. And 200 shekels of silver, kasayang ani. And a wedge of gold of 50 shekels weight. Then I coveted them.
and took them. And behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. Unsay sinugdanan? Secret. Nakita ra. Kinsa may nakasayod sa lain, no? Kinsa laing tao nasayod sa imong gitanaw. No? Kinsa may nasayod nga laing tao sa imong nakita og sa na-develop sa imong utok sa tungod sa imong nakita, way nakasayod. Sikreto. Then siya ni desider mga igsoon. Siya may nitanaw, siya natintal. Muna ay lagi tanaw lagi. Kung unsa to'y gibawal ba, ay na nagtanaw ningon ang Ginoo, look on the field, diha ka tanaw. Dili ka mo look on the world, kaya ato ka dito dagan. Imbes ang imong kinabuhi na sa Ginoo, ato na ka manginabuhi sa kalibutan nga way Ginoo mga kaigsunan. Unya, makanto ra magyapon ka dito adto ka sa Ginoo kay ang gingon sa Ginoo, pag adto nimo sa Ginoo, mingon na Ginoo, go ye into all the world. Pero lahi na imong misyon and preach the gospel to every creature. Di ba? Naa diha ang misyon, tuwa dito sa Ginoo ang panalangin, pero ang gibuhat na to, gilikayan ang panalangin, dito talangita og panginabuhi sa kalibutan. Wrong mistake, mga igsoon. No? Wrong mistake. Bisag asa ni mo tan-awon, sayop gyud na. Dili gyud na siya mahimong sakto. So mo ni si Achan, na checkmate siya. Wala na, yan ang gitugan mga igsoon. Verse 22. So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent, and behold, it was hid in his tent, and the silver under it. Tinuod yun. 23. And they took them out of the midst of the tent, and brought them unto Joshua and unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, what na yung taon nilabot, and his sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them unto the valley of Achor. Tanawara, unsa gyud kalabutan siyang anak? Unsay kalabutan sa iyang sons and daughters? Labi na gyud, unsay kalabutan sa sheep, sa oxen, sa asses? Unsay kalibutan? Wala mga igsoon. Mo na kung di ka mag-careful kanang imong sala daghan madamay hasta inyong iring patay. Nanawa na mo? Sa ko'y kalabutan ani mong iring nagpabadlong ka. Damay na hasta imong iro. Di ba? Wala naman, pinubli naman niya to wala naman taaning kani ilang gipambuhi diri makaon man. Kanang gipambuhi ninyo, mao may inyo pakanon. Naiuban gusto may mong fisherman ang pambuhion pod kanang mga di makaon. May klaro gyud tao eh. Pet ra gyud, pet. Di ba? Oh. So, nasakpa na. Damay ang way labot mga igsoon. In verse number 25, and Joshua said, why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones and burned them with fire after they had stoned them with stones. Sakita. Si Achan na gyud nakaingon, nadamay ang iyang pamilya. Apil ang kahayupan mga kaigsunan. And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger, wherefore the name of the place was called the Valley of Achor unto this day. Nahimo siyang memorial. May tatong nindot kaayo nga memory. Muna hantod karon, wag kita kailaan ni nila mga kaigsunan. Wag kita kailaan ning Achan, pero nailhan nato si Achan nga naghatag og problema sa Israel. Now, let me ask you this morning, what kind of legacy are you going to leave behind?
What kind of memory gusto nimong buhian o biyaan sa simbahan kung diin ka gibutang sa Ginoo? Unsa nga klase nga memory ang imong ibilin sa imong panimalay, sa imong family, kung si kinsa ka sa diyang buhi pa ka? What kind of family ang gusto nimong mo circulate sa imong generation talking about you? What kind of legacy kita ang mubuhat na? Si Achan nasipyat siya mga kaigsunan and there's no turning back. Mao na di gyud nato tugutan nga mo control ang yawa sa atong kinabuhi kay basin di nata matagaag chance. We know that God is a merciful God. Sa iyang ka-merciful, sa imong kabadlongon, tungod kay nidawat ka sa kaluwasan, langit ka gihapon. O nindot na kayo na nga kuan. Nindot na kayo na nga privilege. Pero the legacy nga imong ibilin, it will affect your generation. Naghatag kag kaulaw, naghatag ka og kanang negative nga aura sa imuhang generation. So sila'y magdaladala sa imong mga pag-backslide, sa imong pagpabadlong, sa imong pagkaribilde, sila'y magdaladala ang ilang apelido naa sa ilangan, mga igsoon. Ang imong dagway nasa ilang dagway. Bisag usaon pa nimo pagsulti nga ako ingolana, pero klaro kaayo. Klaro man ang kaning resulta sa sala, klaro man makita pagod. So, diri sa tuwa, simple ra man kay atong kinabuhi. Naanay manual, naanay giya. Sundo na lang nato. Ipasa na to, mo na gisulti sa Bible mga igsoon, nga ipasa gyud ni dito sa imong mga anak. Himuan ni siyang pusti sa imong panimalay. Isuwat ni diha sa bungbong. Isuwat ni bisag asa nga lugar sa imong balay para makita nila ang instruction o para dili sila malingla. Kay sa panahon wa na ta diri, may numduman nila ang atong gitudlo. Og dili lang kay gitudlo, may numduman nila ang atong gibuhat. Mga igsoon. Dili na sila ganahan karon. Bahala nagdi sila ganahan. Basta buhaton lang ginatog o sige pabuhat sa Ginoo. Because one of these days, the more nga di sila ganahan sa imong gitudlo, and when you're gone, the more nga ma-miss nila, the more nga makasabot sila. Sayang, karon pa ko kasabot. Wala na sila. Kaysa wa jud kay gitudlo. Kaysa way example nga imong ipakita. Nga inig kamatay nimo. Wa kay saysay sa ilang kinabuhi. Kay ngano man, wala jud kay kanang gibutang wa kay lighthouse ba nga gibutang sa ilang kinabuhi. Wala kay kanang guide nga gihatag nila. Ang imo uyon-uyonan lang. Kanang mga ginikanan nga mo uyon lang sa mga anak, di jud ka mainumduman, ikamatay nimo. Kaya nga naman, wa ka ni matter. Ang mainumduman sa mga anak, katong mga ginikanan, nga naghatag og rules, biblical rules sa ilang panimalay. Di na sila ganahan. Kaya nga naman, naman sila sa unod nun, naman sila sa kalibutan nun. Pero sa diyang mawa na ka, makinumdum to sila. Sa buhi pa to si mama. Sa buhi pa to si papa. Mubadlong dito na ako, ani unta. Makarealize sila, wa na ka. Di ba? Ako asawa, reklamo sila kay ilang lolo, perti ka strikto, grabe mamunal. Pero kay ba mo, sa diyang namatay na, kung wa pa to si lolo. Kung dili pa to strikto si lolo, di gid mi ka tarong eskwela. Kaya di man may magtuon. Tanawara, kisay may numduman. Ang katong dunay intention nga kaayuhan sa imong kinabuhi. So let's live a very good legacy sa atong pamilya, sa simbahan. Dami no diri sa simbahan, no? Kaya nga naman, composed of many families maguni. So, may istoryahan biya jud ka. Katong mga badlungon aning simbahan na katong nang hawa, may istoryahan to sila, mahimo to silang example sa bati nga side. Di ba? Nya di na bagid na maglampos. Nangapuo na gutong uban. Unya punuan pag yun, napag mo puno unya. Wa mo na ko gi-encourage ha. Ako mo gi-warningan. Sayop yun na siya nga daan yun. Kaya nga naman, kung sa may sayop sa atong gitudlo, diri wa man. So kung musukwahi ka, you're choosing the wrong lane.
So kung naka sa wrong lane, mga kaigsunan, wrong direction. So kay wrong man imong direction, there is no victory. Igabot nimo sa unahan, nangabangga na ka, nangalunod na ka dito sa mga sinkhole, mga igsoon, dito baka makarealize. Diba? So much better na, dili kita mo imo pasakit, sa kanang mga tuwa sa wrong lane, magpadayon lang ta mga igsoon sa pagbuhat kung unsay gusto sa Ginoo para dili pod kita masunod didto unya og tipas ug lain nga dalan. Alright? Kay ang kaluoy sa Ginoo magpabilin gyud. Bisag unsa kabadlongon sila, mga kaigsuonan. Do nadamay ang uban, but God's mercy nagpadayon gihapon. God's mercy is great, but His holiness demands reverence. Disobedience must be dealt with decisively. Kinahanglan i-dealt with yun na nato. Kunya decisively. Dili ta mingon nga, bunalan ti karon. Wadi ay ito. Ha? Ayaw sig pabadlong kay kung magpabadlong gani ka, mao ni ako buhaton nimo, wadi ay ito. Dili ka decisive sa imuhang rules. Diba, nakasuway mo alam mga ginikanan? Daghang kay kagisulti, pero wag yun hitabo. Mo na imong anak sa diyang nagpabadlong na sad siya, mingon na yung anak nga, ay, suryahi. Puro na ka istorya. Mo na di na mo tuman, pero sa diyang musulti ka, buhaton nimo. Ayaw supak, kay mao gyud ni may tabo. Nya nay tabo gyud ba? Ining musupak na sad siya, unsay iya may numduman. Na, buhat ra gyud ni papa ani. Diba, nakasabot mo? No, ang Ginoo, ilang mag-isyon sayon ang instruction sa Ginoo. Ayaw kuhaan ni, ayaw naghilabti, kay tinunglo ni. Wa man, gisyon sayon raman. Tanawa, gibuhat sa Ginoo? Yes. Yes. So muna itudlo sa Ginoo nato karon. Kita mga amahan, mag-set tag rules sa balay. Kung unsay rules, mo'y rules. Ayaw balia. Dili nimo balion. Kamo mga asawa, usay kamoy mo bali. Apilon mo sa rules. Kung kani buhaton ni nimo, mga anak, bunal na, unya ang asawa may magdupa-dupa, ayaw taon. Kay ako'y gautong, adi apil ka, o utong-utong ano yung bunal. Pero pagka, kuha na, paita na, kung makita mga igsoon nga ang asawa, magibunalan ba? Dapat ang mupito lang na, ginikanan. Ayog duphi, kaya nga naman, imong gipatay, imong anak, sa imong gugma nga makahilo. Makahilo man ang gugmaha. Naanagoy rules. Dapat sa rules pa lang, imo lang gi-istorya, imo hambana. Kaya magpabadlong na bagyan ng anak. Nakasabot na? So, there must be rules. Unya ka na nga rules, mga igsoon, when it is disobeyed, kinahanglan, aksyonan. Decisively. Unsa gani, to'y sabot na to, pag imo ning buhaton, unsa gani to, ipa-sulti yun siya. Unsa gani mahitabo, bunal. Pila ka bunal? Sige, pagkuhag bunal ka. Siya pa imo suguon. Kung nakaamahan ka o irresponsible, it is not too late. You have your Heavenly Father. Perfect. Mga kaigsonan. Then, when it's your turn to be a father, apply what you've learned from the Heavenly Father. Unya, kung wakay nagkatunan diri, sa may ipasa. Sa may ipasa. Di, sala. Mga igsoon. Sa musugod kag sa dili, mapasa mo ginanim. But remember the high cost of hidden sin. Ang sala nga imong gitago-taguan dako nagbaliw. Mura sana siya gold, mo interest. Musaka sa na iyang baliw mga igsoon. Naminaw mo? Kay ang sala ni Ikan, nagsugod ra gito sa nakita niya iyang gitaguan. Ang iyang desire gitugutan niya nga nagtubo. Hantod gilamoy na siya sa iyang desire, iya na gyud gikuha. Sama sa nitabo kang Eve mga igsoon. Ang giingon na gyud sa yawa, tutuki. Tanawa. Good for food. Pag ingog good for food, mga kaigsuonan ni tutok yun. Lami tuod.
Di ba? So gitugutan niya nga gilamoy siya sa iyang wicked desire. Wicked desire man to kay gibawal man sa Ginoo. Gitugutan niya, gilamoy siya. Sa diyang gilamoy na siya mga igsoon, gitaguan niya, nakasala na, but you cannot hide it. It will be revealed. Mao na nakakuan. The high cost of hidden sin. I hope nga wala na tayo taguan mga sala, mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us a message that rebukes us from hiding sin sa among kinabuhi, Lord. Salamat kayo nga imong gipadungog kanamo nga wag gyud nindot nga samputan ang pagtago og sala. And starting sa amo ang family, hangtod na nga sa church, Lord, daghan mig mga tinaguan nga sala. Hilabi na sa amo ang tithes and offering kay wa magyud makakita ani. Wala gyud nakahibaw unsa gyud among gikita sa among kinabuhi, pero ikaw nakahibaw ka, Lord. So ikaw man mo'y tinubdan sa panalangin, mao na nga ang resulta sa kinabuhi sa mga Kristohanon nagkalisod tungod kay wala man ka ni-release og panalangin. So please help each and everyone to consider this message highly, O God. Nga dili na maghulat nga interbiehon mi, di na maghulat nga masakpan mi. Tuguti, Lord, nga kami mismo dunay kusa nga musurrender diha nimo. Mangayo og pasaylo mutug-an sa among mga kasaypanan diha sa imo, Lord, because only you can help us. Tabangi, Lord, ang matag usa nga mausab ang ilang kinabuhi. And I pray, Lord, that in this invitation, you will let them come to confess what they've done against you secretly and maybe publicly. And I pray, dear God, that you will help them to be real in their prayers this morning. Salamat kay Lord, and this is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. All right? Ibang Lucas